Episode 11, Learning of Assessment, presented by Regency Di Quiña. Ang assessment of learning ay isang proseso ng pagsusuri ng antas ng pagkatuto ng mga mag-aaral. Matapos ang isang aralin, unit o kurso, layunin nitong matukoy kung natutunan ng mga mag-aaral ang mga itinakdang layunin o kompetensya. Karaniwang isinasagawa ito sa pamamagitan ng mga pagsusulit, proyekto, pagtatanghal o iba pang mga aktibidad na nagpapakita ng mga kaalaman at kasanayan na naipon ng mga mag-aaral sa isang tiyak na panahon. Ang resulta ng assessment of learning ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon ukol sa tagumpay ng mga mag-aaral at sa bisa ng mga ginagamit na pamaraan sa pagtuturo. Sa aking obserbasyon sa ika-9 na baitang, palaging ginagamit ng aking city ang summative at formative assessment bilang bahagi ng proseso ng pagtuturo at pagkatuto. Ang summative assessment ay karaniwang isinasagawa pagkatapos ng isang aralin o unit upang matukoy kung naaabot ng mga mag-aaral ang mga itinakdang layunin. Halimbawa, gumagamit siya ng mga pagsusulit at proyekto upang sukatin ang kabuang pag-unawa ng mga mag-aaral sa aralin. Ang mga resulta ng summative assessment ay nagbibigay ng kabuuang larawan ng kanilang pagganap at nagsisilbing batayan sa pagtatasan ng proseso ng bawat mag-aaral. Samantalang ang formative assessment na isinasagawa habang nagpapatuloy ang proseso ng pagtuturo ay nakatutok sa patuloy na pagsusuri ng mga mag-aaral. Ginagamit ito ng guro upang makuha ang feedback mula sa mga mag-aaral at malaman kung sila ay nahihirapan o kung nauunawaan nila ang mga konsepto. Sa ganitong paraan, ang pagkatuto ay nagiging isang tuloy-tuloy na proseso at guro ay may pagkakataong mag-adjust ng mga estratehiya upang matugunan ang pangailangan ng mga mag-aaral. At ang paggamit rin ng parehong tradisyonal at tunay na kasangkapan sa pagsusuri ay nagbibigay na mas kompletong larawan ng pagkatuto ng mga mag-aaral. Ang tradisyonal na pagsusulit ay nakatutok sa akademikong kaalaman, samantala ang mga tunay na kasangkapan tulad ng proyekto at performance tasks ay mas naglalayang suriin ang aktwal na aplikasyon ng mga konsepto. Mahalaga ang balanse ng dalawang uri ng pagsusuri upang matiyak na ang mga mag-aaral ay hindi lamang natututo ng mga teorya kundi pati na rin ang mga kasanayan kinakailangan sa praktikal na buhay. Ang tamang pamamahagi ng feedback ay mahalaga upang matulungan ang mga estudyante na matugunan ang kanilang mga pagkukulang at pagsisikap pa.